dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. Ate Roulette, good evening sa'yo. Ate Roulette? Ate Roulette? Hello, brother. Okay, go ahead, Ate Roulette. Brother Jando. Magandang gabi po. Yes, go ahead, go ahead. Oh, ito na, may tanong siya. Ito ang ating pamangkin. Ah, Pamangkin. Muslim. Muslim yan siya, Janda, Muslim. Muslim pumangkin niya. Okay. Ang tanong niya, bakit daw sumasamba ang Katoliko ng mga revolto? Etong sagot. Ano mo? Hindi totoo na sinasamba ng Katoliko ang rebulto. Ang ginagawa ng Katoliko sa rebulto ay isa lamang paggalang. Kaya ng ginagawa ng mga Muslim sa kanilang black stone doon sa Mecca. Yun ang sagot ko. Tumpak. Actually, hindi po sinasamba yung Blackstone. Yun na nga. Hindi sinasamba ng mga Muslim ang black stone at hindi rin sinasamba ng Katoliko ang rebulto. Ang paggalang na ipinapakita ng Katoliko sa rebulto ay the same sa paggalang na ipinapakita ng Muslim sa black stone. Yun ang sinabi ko kanina. Tumpak. Pero may pagkaiba. Baba mong kamay mo, Ben. Huwag kang mahiya. Correct yung mga ko. Anong mayroong malaking pagkakaiba? Tingnan mo yung sa panahon sa piyesta ng Nazareno. Hey, try to tell mama. Yung piyesta ng Nazareno, kung napapansin mo yung sa Nazareno piyesta, yung mga tao, di ba, hinahawakan nila yung rebulto ng Nazareno? Yung mga Muslim naman doon sa Mecca, ganoon din ang ginagawa nila, kanilang inilalapit ng kanilang muka doon sa Blackstone. Mahawakan ng Blackstone, nilalapit yung kanilang muka doon sa Blackstone. The same nga, ginagalang. Kung ginagalang ng mga Muslim yung Blackstone, sa ganung paraan ginagalang din ng mga Katoliko ang rebulto. Kung hindi sinasamba ng mga Muslim yung Blackstone, hindi rin sinasamba ng Katoliko ang aming mga rebulto. Dahil kapag kami nagdasal, Ama namin na nasa langit ka, wala naman kaming dasal na Ama namin nasa rebulto ka. Yan ang aking sagot, bro. Pero yung cross, diba, yung nandun si Jesus. Tapos si Jesus rin yung sinasamba niya. Mali. Parang ganito lang yan, bro. Nakita mo yung monumento ni Rizal doon sa sa plaza? Try mo batukan yun. Makukulong ka ng gobyerno. Rebulto lang ni Rizal yun. Hindi naman si Rizal yun. Yung ating bandila sa Pilipinas, punitin mo yun. Pagpa-video ka, punitin mo. Tiyak ko, kulong ka. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit tela lang yun, meron siyang ipinipresenta. Ang pinipresenta ng ating bandila yung ating bansang Pilipinas. Yung monumento naman ni Jose Rizal, yung kanyang rebulto ni Jose Rizal doon sa Laguna, ang pinipresenta naman niya yung ating pambansang bayani. Yung amin namang rebulto ni Kristo, ang pinipresenta naman niya yung si Kristo mismo kung kailan siya ipinako doon sa cross. Ang problema lang yung Muslim hindi naniniwala na siya pinako sa cross. Yun, bro. Bakit hindi kayo naniniwala? Go ahead, bro. Go ahead. Follow-up question. Tanong pa. Next question. Ang sabi mo sa akin kagabi, ano ba yan? Yung Ama at si Jesus. Ano ba pagkakasabi mo kahapon? Yung si Jesus daw, ay ang Panginoon at si Jesus, magkapantay ba yun or magkasunod? Bakit yung parang ganon? Parang may liya? Ano sabi mo? Yung parang nasabi ba sa Bible na na walang
walang kadugtong si God the Father. No, walang kadugtong. Wala. Walang sinabing ganun. Walang, Walang katulad. walang sinabing ganun. Na walang siyang Ang sinabi sa Bible, walang katulad ang Diyos, hindi walang kadugtong. Wala. Bisayain mo na lang. Marunong ka magbisaya. Hindi na yun. Kasi yung point doon, wala siyang katulad, di ba? Tapos, Meron Sana siya, ko. bro. Meron siya katulad. Babasahin ko ha. Sino nag-read ng Bible dyan? Bakibasa nga yung The Living Bible, Zacarias 13:7-9. Zacarias 13:7-9, English? English, The Living Bible, bro. The Living Bible. The Living... Pakibasa nga yun. The Living Hindi ko pa nabuksan yung Bible ko eh. So ito. Awake, O sword, against my shepherd, the man who is associate unequal, Ayan. says the Lord. Ayan, tinan niya ha. Awake. Ito, nagbukas din yung Bible ko, so ilabas ko na lang yung dito. Zechariah, tinan niya ha. Zechariah chapter 13 verse 7, ang sabi ganito. Awake, O sword, against my shepherd. Sino yung shepherd na tinutukoy dito? Si Kristo. Against my shepherd, the man who is my associate and equal. Sino nagsasalita rito? Yung Diyos Ama. Pinasusulat niya sa Karaya. At ang hula, tumutukoy kay Kristo. Ang sabi, yung shepherd na tumutukoy kay Kristo, the man who is my associate and equal. Kaya equal sila, bro. Oh. Nasa Bible yan, ha? Equal sila. Kaya nga nang si Kristo nagkatawang tao, hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos kasi pantay talaga sila. Next question, bro. May follow-up question ka doon? Sagot ni Brother Jando. so ibig sabihin nun, namamatay rin yung Diyos. Eto sagot natin. Dahil yung Diyos, nagkatawang tao, nagkaroon siya ng laman, pwede na siyang bugbugin. Natatamaan na siya ng suntok kasi nagkaroon siya ng laman. Bakit siya nagkaroon ng laman? Kasi hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Ama at sinuot niya ang anyo ng isang alipin. Kaya siya natamaan ng suntok, kaya siya nabugbog, kaya siya napatay. Kasi meron na siyang laman. Yon. Next question. So ibig sabihin nun, hindi na siya makapangyarihan doon kasi wala na siyang nagawa sa against Hindi. sa nilikha niyang mga alipin. Hindi siya, makapangyarihan siya, bro. Kaya nga yung nagawa yun eh. Ikaw, kaya mo maging anghel? Kaya mo ba? Yung katawan mo, palitan ng katawan ng anghel, di mo kayang gawin yun. Pero siya makapangyarihan siya, nagawa niyang gawing tao yung kanyang sarili. Ano ang reason doon? Ano ang reason? Para matupad ang sinasabi doon sa Isaiah 53. Meron kasing hula eh. Basahin ko ha. Isaiah 53, ating simulan sa 1 para maano natin. Sabi ganito ha. 2, sabi ganito. Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod. Ang lingkod na tinutukoy dito si Kristo, wala nang iba. Gaya ng tanim na lumalago at naguugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang makaaakit sa atin para siya'y lapitan. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana tayo ang dumanas. Alam mo, ang Muslim, tumututol ang Muslim dito eh. Malaki ang pagtuto ng Muslim dito na si Kristo, wait lang ha, malalaglag na si Sainara. Okay. Okay. Malaki ang pagtutol. Sumigaw na. wait lang muna. Brother Jandre, pakiano muna, Brother Jandre. Back up. Okay bro. Well,
kapatid, sa tanong mo kung mamamatay na ba ang Diyos, no? Ganito kapatid, no? Nung wala pa siyang katawang tao, wala siyang property of dying. No? Kaya nga, God is infinite being. At siya ay walang pagbabago, hindi siya mamamatay. No? But yun nga, sabi ni Brother Jando, since naging tao siya, mayroon na siyang property of dying. Kasi ang nature ng tao, mamamatay talaga. Mamamatay talaga ang tao. Yan ang nature ng tao. Since ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos ay nagkatawang tao, hindi siya exempted sa kamatayan. Pero, tandaan natin, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, walang pwedeng makapatay sa Kanya. Maliban na ibigay niya ang Kanyang sarili. Basahin natin ang talata, mababasa natin yan sa Juan 17:18. Walang pwedeng pumatay sa Kanya kasi Diyos siya eh. Pero ibinigay niya ang kaniyang kapalaran, no? Sa kamatayan para matupad ang kasulatan na mailigtas ang kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya ito ang sinabi natin Panginoong Jesucristo sa John 10:17-18 na sinabi niya dito, dahil dito'y sinisinta ako ng Ama sapagkat ibinibigay ko, tandaan mo, ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, wala makakapatay sa kanya, kundi kusa kong ibinibigay. Ibig sabihin kapatid, karapatan ng Diyos no na siya ay mamatay para sa kasalanan. Pero, alin ang namatay? Ang kaniyang humanity, hindi ang kaniyang divinity. Kasi sinabi ko na kaganina, the divinity of God is infinite. No, walang hanggan yan, hindi namamatay ang pagka-Diyos. Tandaan na, pagka-Diyos. Ang namatay sa kanya ang kanyang pagkatao. Ibig sabihin yung kanyang human nature. Kasi nga, nagkatawang tao siya, naging tao siya, kaya meron siyang human nature katulad natin. Tayo mga tao, natural tayo na mamatay. At dahil ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao, pero hindi naman nawala ang kanyang pagka-Diyos. No? Pero meron siyang isa pang kalikasan, yung pagkatao. At yun, ang dahilan kaya siya namatay. Kasi meron na siyang property of dying. Tandaan mo yan, property of dying. Nung hindi pa siya naging nagkatawang tao, wala siyang property of dying. Since naging tao siya, mayroon na siyang property of dying, kaya ibinigay niya ang kanyang sarili para siya ay mamatay. Kaya ang Diyos ay tunay na namatay. Kapatid. Brother Junre, Yes, Brother natuloy Jando. ba yung binasa ko sa Isaiah 53? Sa tuloy ba yun o hindi? Naputol mo kasi umiyak si si Sainara. Okay, so tuloy ko lang muna ha. Saglit ha, ito. Di lang ko lalabas ng camera dahil bawal daw makita yung baby. Ito, ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana tayo ang dumanas. Ito ay propesiya ng isang propeta. Kapatid ha, pag hindi ito magkatotoo, ang mangyayari, lilitaw na bulaang propeta si Propeta Isaias. Para hindi siya tawagin bulaang propeta, kailangan mangyari ito. Na? Tiniis niya ang mga sakit at makalungkutang dapat sana'y tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Next. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Ayan, kanino natupad yan? Sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siyang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Inapis siya at sinaktan, pero hindi man lang dumaing. Oh, naalala ko, sa gawa also. Ano?
Pwede po pakibalik dun sa 53:6. Yan. Ganun po ulit. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Alam mo, ito'y kinukontra ng mga Muslim eh. Para sa kanila hindi makatwiran na si Kristo ay patayin, ipako sa cross para sa atin. Hindi naman siya ang nagkasala, tayo naman. Kaya malaki ang pagtutong ng mga Muslim dito. Yan tanong, kanino natupad ang propesiyang ito kung hindi kay Kristo? Oh, may ibang may tuturo bang mga Bible scholar? Wala sa ibang may tuturo. Si Kristo talaga nangyari ito. Actually, yung karugtong niya, verse 7, inapisya at sinaktan pero hindi man lang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugubitan na hindi man lang umimik. Ito yung binasa nung nung nasa karwahe. Anong talata nga yung Brother John Ray, yung sa Gawa 8? Yung Yunoko nagbasa? 8:40. 8:40 ng Gawa. Sabi ganito, ito. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Hindi siya nagreklamo. Katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Ang binabasa dito aklat ni Isayas. Saan ba yun? Verse 5 ba yun? Yan. Verse 5 nga. Kaya tumakbo si Felipe at inabutan niya ang karwahe, narinig niyang nagbabasa ang opisyal ng aklat ni Propeta Isayas. Inanong siya ni Felipe kung nauunawaan niya ang kanyang binabasa. Sumagot ang opisyal, hindi nga eh. Paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? Ito sa bandang ito, pinapaliwanag ni Apostol Felipe ang kahulugan ng Isaiah 53 na binasa ko. Sabi, inanyayahan niya si Felipe na sumakay sa kanyang karwahe at tumabi sa kanya. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Hindi siya nagreklamo. Katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta. Ang sarili ba niya o ibang tao? Kaya simula sa bahaging yun ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Sa madaling salita, yung binasa ko kanya sa Isaiah 53, 1-7, yun ay propesya patungkol kay Kristo, kung saan siya ay mamamatay para sa ating kasalanan, kaso nga lang, hindi matanggap ng mga Muslim yan. Brother? Ayun lang siguro muna. Sige, salamat po. Okay. Wala na follow up? Yun lang? Ayun muna sa ngayon. Sunod na lang, meron pa. Sunod na lang, brother. Okay. Sige, thank you, Sir Rolet. Thank you, brother John Ajando. Hindi ako mabukas ng camera kasi nasa sabak-sabak ko si Sainara ngayon. Okay. Gandang sa lahat. Salamat po.